Nararamdaman mo na ba na tila ang kapalaran ay tahimik na gumagalaw pabor sa'yo? Hinihintay lamang ang tamang sandali upang magpakita? Ayon sa isang nakakakilabot at matagal nang nakatagong hula ni Baba Vanga, maaaring mas malapit na ang sandaling iyon kaysa sa iyong inaakala. Kilala siya sa mga hula na may kahindik-hindik na katumpakan tungkol sa mga kaganapan sa buong mundo. At minsan niyang binanggit ang isang mahiwagang agos ng hindi inaasahang kayamanan na darating sa taong 2025. Pero para lamang sa tatlong piling zodiac signs. Hindi lang ito basta hula. Ito ay isang espiritual na panawagan. Kung kabilang ang iyong zodiac sign sa mga napili, malapit nang magbago ang iyong buhay sa paraang hindi mo inaasahan. Iniwan ni Baba Vanga, ang bulag na mystic mula Bulgaria, hindi lamang ang kanyang mga nakakakilabot na hula, kundi pati mga espiritual na babala, kosmikong katotohanan, at mga mensaheng tila naka-encrypt na ngayon lamang, unti-unting nagiging malinaw. Sa lahat ng kanyang mga revelasyon, isa sa pinakamisteryoso ay ang hula tungkol sa kayamanan, kapalaran, at isang hindi inaasahang biyaya na itinakda lamang para sa tatlong tiyak na zodiac signs. Habang tayo ay humaharap sa masiglang enerhiya ng 2025, naniniwala ang mga astrologer at mga tagasunod ng espiritualidad na ang matagal nang nakalimutang hula na ito ay unti-unti nang nagkakatotoo. Pero bakit ngayon? At bakit sa tatlong zodiac signs lang? Isa ba itong swerte o bahagi ng isang banal na plano na inilunsad dekada na ang nakalipas? Sa videong ito, sisiyasatin natin ang lalim ng lihim na propesiya ni Baba Vanga, tuklasin ang mga zodiac signs na maaaring tinutukoy niya, at ilalantad kung bakit ang panahong ito ay maaaring maging punto ng pagbabagong anyo para sa mga taong itinakdang tumanggap nito. Kung matagal mo nang hinihintay ang isang senyales, maaaring ito na yon. Sino ba si Baba Vanga? Ipinanganak siya noong 1900 at 11 sa isang maliit na baryo sa Bulgaria. Sa panahong ang mundo ay naliligaw pa sa pagitan ng pananampalataya at takot. Ang tunay niyang pangalan ay Vanghelia Pandeva Goshterova, ngunit sa paglipas ng panahon, mas nakilala siya sa pangalang Baba Vanga. Sa edad na 12, isang malupit na buhawi ang tumama habang siya ay nasa bukirin. Makalipas ang ilang araw, siya ay natagpuan. May buhangin sa kanyang mga mata at tuluyan nang nawalan ng paningin. Ngunit sa dilim ng kanyang pisikal na paningin, isang mas mataas na kakayahan ang tila nagising. Pagsapit ng kanyang kabataan, nagsimula siyang magsalita tungkol sa mga pananaw, mga simbolikong sulyap ng mga kaganapang hindi pa nangyayari. Ipinahayag niya ang mga sakunang likas, pandaigdigang digmaan, at maging ang pagkamatay ng ilang pinuno sa paraang detalyado na ikinagulat ng parehong mga nagdududa at naniniwala. Ang kanyang tahanan ay naging banal na lugar na dinarayo ng mga pinuno, siyentipiko, at karaniwang tao na naghahanap ng sagot. Ngunit ang tunay na kakaiba kay Baba Vanga ay hindi lang ang kanyang mga tamang hula, kundi ang kanyang payapang pananalig. Hindi niya kailanman inangking siya ay propeta. Ang tanging sinasabi niya ay, nakikita ko lamang ang kung ano ang nakasulat na. At sa dami ng kanyang mga revelasyon, isa sa pinakanakakabighaning mensahe ang nanatiling hindi niya ganap na ipinaliwanag. Isang hula tungkol sa isang napakalaking pag-shift ng enerhiya sa isang taon sa hinaharap, kung kailan ang mundo ay maglalakad sa pagitan ng kawalang pag-asa at paggising. Sa panahong iyon daw, tatlong zodiac signs ang biglang aangat, tinutulak ng isang hindi nakikitang puwersa ng kayamanan at kapalaran. Ngayon, habang nagkakahanay ang mga planeta at bituin sa taong 2025, maraming naniniwala na ito ang panahong tinutukoy niya. At ang matagal nang nakalimutang propesiya ay nagsisimula ng mabuhay. Ang propesiya para sa 2025. Nakatago sa katahimikan ng mga lumang kwaderno, binigkas sa mga bugtong, at lihim na pananalita sa iilang pinagkakatiwalaan, iniwan ni Baba Vanga ang isang putol-putol ngunit makapangyarihang propesiya.
Isa na ngayong gumigising sa kuryosidad ng mga modernong astrologer at espiritual na historiador. Sa kanyang huling mga taon, madalas niyang banggitin ang isang panahon kung kailan ang anino ng mundo ay sasalubungin ng liwanag, isang biglaang pagbabago, hindi bunga ng digmaan o sakuna, kundi dahil sa isang di nakikitang enerhiya na aakyat mula sa kalawakan. Hindi niya binanggit ang eksaktong taon, ngunit inilarawan niya ang sandali kung kailan ang apat na makapangyarihang planeta ay kikilos ng sabay-sabay. Jupiter, ang tagapagdala ng swerte Venus, ang tagapangalaga ng kahalagahan Pluto, ang tagapagbago Mercury, ang tagapaghatid ng mensahe. Kapag nagsama-sama ang mga ito, nabubuo ang isang bihirang enerhiyang portal ngayong 2025 na tinatawag ngayon ng marami bilang The Fortune Gate. Ayon sa mga espiritual na tagapagpaliwanag ng kanyang mga sulat, sa panahong ito, tatlong zodiac signs na dati hindi pinapansin, minamaliit o pinipigilan ang mararanasan ng isang tila banal na pagbabaliktad ng kapalaran. Hindi dahil sa pagsusumikap lamang, kundi dahil sa hindi inaasahang biyaya. Pera mula sa di inaasahang pinagmulan. Pagkilala ng hindi ito hinahanap. Mga pintuang dating sarado, muling mabubuksan. Ngunit nagbigay babala si Baba Vanga. Tanging ang mga bukas ang puso na kaayon ng espiritu at handang tumanggap ang makikinabang sa alon ng pagpapala. Hindi lang ito tungkol sa swerte. Ito ay tungkol sa vibrasyon. Ito ay tungkol sa kahandaan. Malinaw ang mensahe. Ang 2025 ay hindi isang karaniwang taon. Taglay nito ang alingawngaw ng isang pangakong matagal nang binitiwan, ang pangakong ang kayamanan ay nakalaan para sa mga nakaayon. At ngayon, narito tayo sa mismong gilid ng sandaling iyon. Handang isiwalat kung sino-sino nga ba ang tatlong maswerteng zodiac signs. Zodiac sign number 1, Taurus, ang tahimik na nananalig. Sa loob ng maraming taon, naglakad si Taurus sa isang landas na puno ng tahimik na pagtitiis. Madalas na hindi nauunawaan, tinatawag na matigas ang ulo o masyadong praktikal. Ngunit sa likod ng panlabas na katahimikan ay may isang kaluluwang likas sa katapatan, sipag, at tahimik na sakripisyo. Sila ang mga taong laging present, gumagawa ng tama, at matiyagang naghihintay habang ang mundo ay abala sa ingay. Ngunit sa ilalim ng katahimikang iyon, may bagyo ng mga pangarap na matagal nang naantala, ng kasaganahang inaasam, ngunit hindi kailanman tunay na naramdaman. Ayon sa lihim na propesiya ni Baba Vanga, kabilang si Taurus sa tatlong napiling signos ng zodiac na makakatanggap ng hindi inaasahang kayamanan sa 2025. Hindi dahil hinabol nila ito, kundi dahil matagal na nila itong karapat-dapat sa katahimikan. Ang propesiya ay nagsasalita ng isang matinding pagbabaliktad, kung saan ang mga matagal nang hindi pinapansin ay biglang magiging sentro ng atensyon, at ang mga binaliwala ay maririnig na rin sa wakas. Para kay Taurus, nagsisimula ang pagbabagong ito kapag si Venus, ang kanilang ruling planet, ay pumasok sa isang bihirang pagkaka-align kina Jupiter at Pluto sa kalagitnaan ng Mayo. Ang pagsasanib na ito ay nagbubukas ng tinatawag ng mga astrologer na prosperity node, isang kosmikong dalas na nagpapagana ng mga pinto ng pinansyal at espiritual na biyaya. Hindi lang ito basta pagtanggap, ito ay pagtawag tungo sa kung ano ang sadyang para sa iyo noon pa man. At mas lalo pa itong naging makapangyarihan. Inilarawan ni Baba Vanga ang isang senyales ng toro na muling sisikat sa buwan kung kailan ang liwanag ay babalik sa nakalimutang lupa. Pinaniniwalaan ng mga tagapagpaliwanag na ito ay si Taurus. Muling bumabangon sa kanyang lakas habang ang kalikasan ay nabubuhay muli ngayong Mayo 2025. Isang katang-isip ngunit makabagbag damdaming halimbawa, kilalanin si Elena, isang 42 taong gulang na inang Taurus na may 2 anak. Mahigit 12 taon na siyang nagtatrabaho sa isang mababang sweldo na trabaho sa opisina. Isang araw, habang naghihintay ng bus, nakipag-usap siya sa isang estranghero. Ang simpleng pag-uusap na yon ang naging daan sa isang consulting opportunity.
Ilang linggo lang ang lumipas, triple na ang kanyang kita at may kalayaang magtrabaho sa bahay. Hindi niya ito nakita na darating, pero nakita ito ng universo. Yan ang enerhiya ng 2025. Para sa maraming Taurus, ang kanilang kayamanan ay maaaring hindi manggaling sa pagsusumikap, kundi sa alignment. Iyan ang mahalagang mensahe. Sa 2025, ang matagal nang hindi pinapansing halaga nila ay magiging imposibleng baliwalain. Maaari itong magpakita bilang biglaang alok sa trabaho, pagkapanalo ng ari-arian, o pagresolba ng lumang isyu. Mana na matagal nang nakabinbin, pamumuhunan na muling lumitaw. Para naman sa iba, hindi ito pera, kundi isang bagong relasyon o pagkilala na babago sa direksyon ng kanilang buhay. Mga senyales na dapat bantayan ng Taurus. Di inaasahang mensahe o imbitasyon sa ikalawang kalahati ng Mayo. Matitinding panaginip na may kinalaman sa tubig, toro, o luntiang tanawin. Bigla ang pakiramdam na gumawa ng ibang desisyon, makipag-usap sa estranghero, o balikan ang isang lumang ideya, babala ni Baba Vanga. Darating ang biyaya ng tahimik at mabilis, parang hangin na dumaan sa bukas na bintana. Dapat manatiling emosyonal na nakatanim sa lupa si Taurus, ngunit espiritual na bukas. Ito ang ani ng mga binhing, hindi nila alam na kanilang itinanim. At ngayon, panahon na upang ito'y anihin. Zodiac sign Yasamamoto, Scorpio. Ang lihim na lakas sa anino ng zodiac, si Scorpio ay laging kumikilos sa katahimikan. Sila ang bagyo sa likod ng kalmadong mata, ang katotohanan sa likod ng magalang ng ngiti. Ang kanilang buhay ay hindi nagaganap sa ibabaw lamang. Ito'y lumalalim sa antas na kakaunti lamang ang tunay na nakakaunawa. Madalas silang ituring na masyadong intense, kontrolado o palihim at bihirang may ibigay sa kanila ng hindi pinaghihirapan. Ngunit ang hindi nakikita ng mundo ay ang kanilang walang kapantay na resilience, ang kakayahang madurog at muling buuin ang sarili. Paulit-ulit at sa bawat pagkakataon, mas malakas kaysa dati. Sa mga misteryosong sulatin ni Baba Vanga, nabanggit niya ang isang senyales ng phoenix, isang tanda na muling babangon kapag ang dilim ay lumisan at muling bumalik ang balanse ng kapangyarihan. Marami ngayon ang naniniwala na ito ay direktang tumutukoy kay Scorpio, ang tanging zodiac sign na sumisimbolo sa kamatayan at muling pagsilang. Ang 2025 ay nagdadala ng isang dramatikong pagbabagong kosmiko. Si Pluto, ang ruling planet ni Scorpio, ay papasok sa isang bagong cycle kasama sina Jupiter at Mercury, na tinatawag ngayon ng ilan bilang resurrection transit. Sa panahong ito, lalo na pagkatapos ng Mayo 15, magsisimula ang malalaking pagbabago para kay Scorpio. At hindi ito dahan-dahan, kundi biglaan. Ang dati nakasara ay mabubuksan. Ang nawala ay babalik. Ang nakatago ay malalantad. Ngunit hindi lang ito tungkol sa pera. Para kay Scorpio, ang hindi inaasahang kayamanang hinulaan ni Baba Vanga ay emosyonal at espiritual din. Ito ang tagumpay na tahimik nilang ipinagdasal habang inakala ng mundo na sila'y lubos ng natalo. Isang sinematik na halimbawa, kilalanin si Jared, isang 38 anyos na Scorpio. Sa loob ng isang taon, nawala ang kanyang trabaho, kasintahan, at tiwala sa sarili. Sa loob ng ilang buwan, nanahimik siya, nagsulat sa journal, naghilom, muling bumuo ng sarili. Noong Mayo 2025, habang tumutulong sa isang kaibigang lumipat ng bahay, nabanggit niya ang isang lumang business idea na matagal na niyang iniwan. Ipinakilala siya ng kaibigan sa isang investor. Makalipas lang ang 2 buwan, si Jared na ngayon ang nagpapatakbo ng isang matagumpay na kumpanyang nag-aayos ng mga bahay. At pag-asa. Hindi ito dumating dahil sa puwersa. Dumating ito dahil sa timing at transformation. Ang dapat tandaan ng mga Scorpio, ang 2025 ay hindi tungkol sa pagsusumikap. Ito ay tungkol sa paglitaw, hindi na laban sa kanila ang enerhiya. Ang pangitain ni Baba Vanga na
Isang ahas na nagpapalit ng balat sa ilalim ng bilog na buwan ay perpektong sumasalamin sa karanasang pagdaraanan ng Scorpio ngayong taon. Isang ganap na espiritual na muling pagsilang, pinapagana ng alignment, hindi aksyon. Mga senyales na dapat abangan ng Scorpio. Malalalim na panaginip na may kinalaman sa ahas, ilog, o tulay. Biglaang emosyonal na paglabas. Pagluha ng walang dahilan. Natanda ng energetic clearing. Pagtanggap ng isang bagay na akala nila'y nawala na magpakailanman. Maaaring dumating ang pinansyal na biyaya sa mga Scorpio sa pamamagitan ng pagkabawi ng lumang utang. Bigla ang mana. Matagal ng investment na biglang nagtagumpay o kaya'y bigla ang kasikatan mula sa matagal ng nakalimutang kakayahan. Ngunit higit pa sa pera, mararamdaman nila ang tunay na kalayaan, emosyonal, espiritual, at pinansyal. Ang propesiya ni Baba Vanga para sa Scorpio ay malinaw. Ang iyong ibinaon ay muling uusbong. Ang iyong kinatatakutan ay tapos na. At ang magiging ikaw mula ngayon ay hindi mapipigilan. Zodiac Sign number 3. Aquarius, ang di nakikitang bisyonaryo. Si Aquarius ay tila isang banyaga sa sariling panahon. Laging nauuna mag-isip, nangangarap ng malalim, at naniniwala sa mga bagay na hindi pa kayang makita ng karamihan. Sila ang mga rebelde, mga palaisip, mga tahimik na henyo na tinatago ang kanilang talino sa likod ng kakaibang karisma. At gayon paman, madalas silang hindi nauunawaan. Tinatanggihan. Tinatawag na masyadong kakaiba, masyadong malayo, o masyadong mahirap abutin. Ang hindi alam ng karamihan. Sa ilalim ng makabago nilang isipan ay may pusong matagal nang nananabik sa isang bagay. Pagkilala. Hindi para sa papuri, kundi para sa katotohanang matagal na nilang dala. Sa isa sa mga misteryosong hula ni Baba Vanga, binanggit niya ang isang tagapagdala ng tubig na ibinubuhos ang liwanag sa dumidilim na mundo. Ayon sa mga tagapagpaliwanag, ito ay walang iba kundi si Aquarius, ang zodiac sign na sumisimbolo sa paggising, rebolusyon, at hindi inaasahang pag-angat. Ngayong Mayo 2025, papasok sa isang bihirang ugnayan si Uranus, ang ruling planet ni Aquarius, kina Mercury at Jupiter, na tinatawag ngayon ng mga astrologer na Innovation Surge Portal. Ang pagkaka-align na ito ay nagdadala ng biglaang tagumpay sa mga may kakaibang ideya, malikhaing talento, at malalim na layunin na magsilbi para sa kabuuan. Para kay Aquarius, matagal na itong nararapat. Hindi tulad ni Taurus na tumatanggap sa pamamagitan ng pagkakaugat, o ni Scorpio na umaani sa pamamagitan ng pagbabago, si Aquarius ay tumatanggap sa pamamagitan ng inspirasyon. Ang kanilang mga ideya na minsang binaliwala ay bigla na lamang magiging mahalaga. Ang pananaw nilang minsang tinawag na kakaiba ay magiging eksaktong sagot na hinahanap ng mundo. At sa pagbabagong ito, makikita sila ng tadhana. Isang kwento para bigyang buhay ito. Si Camille, isang 29 na taong Aquarius, ay maraming taon nang nagpo-post ng mga kakaibang imbensyon at kakaibang tutorials online. Halos walang nanonood. Hanggang sa isang araw sa huling linggo ng Mayo 2025, tampok siya sa video ng isang kilalang content creator. Sa loob lang ng ilang araw, sumabog ang kanyang channel. Sunod-sunod ang sponsorships, book deals, at mga alok. Hindi dahil nagbago siya, kundi dahil ang mundo sa wakas humabol sa kanya. Ito ang diwa ng hula ni Baba Vanga para kay Aquarius. Ang liwanag na taglay mo ay hindi na muling matatago. Ang kayamanang matatanggap mo ay maaaring magmula sa viral success technological na imbensyon, pagiging leader sa komunidad o biglaang alok mula sa ibang bansa. Hindi ito magiging tradisyonal, hindi ito planado. Ngunit ito'y tiyak at hindi na maikakaila. Mga senyales na dapat bantayan ni Aquarius. Electric surges, mga kidlat o biglaang bugso ng pagkamalikhain. Mga nauulit na numero tulad ng 111 o 114 na put-apat, palatandaan ng alignment. Biglaang oportunidad na parang masyadong biglaan para maging totoo.
Ang mahalaga, matutong magsabi ng oo. Dapat magtiwala si Aquarius na sa wakas, naka-align na ang kanilang panahon. Ang pangitain ni Baba Vanga ay tumutukoy sa isang mundong pinamumunuan ng mga ideya, hindi ng lakas, at si Aquarius ang sisidlan ng mga ideyang iyon. Ang suwerteng darating sa kanila ay hindi lamang magbabago ng kanilang buhay. Maaaring magbigay pag-asa ito sa iba na maniwala rin sa sarili nilang kakaibang pangarap. Paano kung hindi kasama ang iyong zodiac sign? Kung ang zodiac sign mo ay hindi kabilang sa tatlong napili, Taurus, Scorpio, o Aquarius, huwag kang manghinaan ng loob. Ang propesiya ni Baba Vanga, bagamat tila partikular, ay hindi kailanman nilayon upang isantabi ang iba. Sa katunayan, ang kanyang mga pangitain ay laging may layered meanings, mga lihim na kahulugang lampas sa una mong makikita. Ang totoo, bawat kaluluwa ay may natatanging energetic blueprint, at ang kayamanan ay dumadaloy sa mga taong handang tumanggap. Ano man ang kanilang zodiac sign, maaaring hindi ka Taurus, Scorpio, o Aquarius. Pero baka bahagi sila ng iyong birth chart. Mayroon ka bang Taurus Moon, Scorpio Rising, Aquarius sa iyong Venus? Kung oo, maaari ka pa ring makiisa sa enerhiya ng propesiya sa isang makapangyarihang paraan. At higit sa lahat, ang alignment ay higit pa sa astrology. Ang mga aral ng emosyon, ang espiritual na mga palatandaan, at ang pangkalahatang enerhiya ng 2025 ay aabot sa lahat ng signs. Magbubukas ng mga tahimik na pintuan para sa mga marunong makinig. Maaring dumating ang iyong sandali sa ibang anyo, ngunit hindi ito magiging kulang sa kapangyarihan. Tandaan, ang universo ay hindi namimili. Ito'y tumutugon. Kung ikaw ay handa, bukas, at nakaayon sa iyong layunin, ang hindi inaasahang kayamanang binanggit ni Baba Vanga ay maaaring papalapit na rin sa iyo. Manatiling gising, manatiling bukas, dahil patuloy pa ring nagsasalita ang mga bituin. Huling paalala mula sa pilosopiya ni Baba Vanga. Hindi lang basta mga kaganapan ang hinulaan ni Baba Vanga, siya rin ay nagbigay ng gabay sa pamumuhay. Naniniwala siya na ang kapalaran ay hindi nakatakda, kundi nababago, hinuhubog ng ating enerhiya, ating mga desisyon, at ating pananampalataya. Ang tunay niyang mensahe ay hindi lang tungkol sa pag-alam ng hinaharap, kundi sa pagiging handa sa pagdating nito. Ang kanyang pilosopiya ay umiikot sa tatlong pangunahing katotohanan. Isa, pinagpapala ng universo ang katahimikan. Hindi ang katahimikang nagtatago, kundi ang katahimikang nakikinig sa intuwisyon, sa mga panaginip, sa banal na oras. Dalawang, mas malakas ang enerhiya kaysa salita. Ang nararamdaman mo sa loob ay siyang lumilikha ng realidad sa labas. Ang yaman ay una munang isang vibration, bago ito maging katotohanan. Tatlo, magtiwala sa hindi nakikita. Ang pinakamakapangyarihang pagbabago sa buhay ay hindi nagsisimula sa ebidensya. Nagsisimula ito sa paniniwala. Madalas niyang sabihin, dapat kang mabuhay na parang nagsimula na ang himala. At ito na ang iyong sandali upang mabuhay ng ganoon. Kahit hindi mo pa nakikita ang kayamanan, ihanda mo na ang iyong puso upang ito'y tanggapin. Linisin mo ang iyong kapaligiran. Ayusin ang iyong isipan. Sabihin mo ng malakas ang iyong mga layunin. Hindi ka naghihintay. Ikaw ay nakaayon. Ang 2025 ay hindi lamang panibagong taon. Ito ay isang espiritual na checkpoint. At kung kikilos ka kasabay ng enerhiya at hindi laban dito, maaaring matuklasan mo na ang propesiya ni Baba Vanga ay hindi lang tungkol sa paghuhula ng kayamanan, kundi tungkol sa pagpapagising nito. Konklusyon, ikaw ba ang isa sa mga napili? At kung paanong ang bisyon ni Aquarius ay magiging pinakamalakas niyang sandata. Pero, paano naman ikaw? Kahit hindi nabanggit ang iyong zodiac sign, ang katotohanang nandito ka, nakikinig, at nakakaramdam ng lalim ng sandaling ito, ay patunay na ikaw ay nakaayon na sa isang makapangyarihang enerhiya.
Ang universo ay walang paborito. Ang meron ito ay mga frequencies, mga dalas ng enerhiya. At ang mga taong tumutugma sa frequency ng pananampalataya, layunin, at pagkilos, sila ang nagiging hindi mapipigilan. Ang tanong ay hindi na, kasama ba ako? Ang tanong na ngayon ay, handa ka na bang tanggapin kung ano ang matagal nang para sa'yo? Ang propesya ay nagising. Ang oras ay dumating na. At ang iyong tadhana ay naghihintay lamang sa iyong pagsang-ayon.